Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs? Naranasan mo na bang magtanong sa ChatGPT tapos yung sagot na nakuha mo parang medyo may kulang? Oo, o kaya sinubukan mo sa Gemini, iba naman yung sinabi. Tapos sa Claude, iba na naman. Nakakalito, di ba? Parang kang nagtanong sa tatlong magkakaibang eksperto na hindi magkasundo. At yun mismo yung sisiya sa atin natin ngayon. Ngayong araw, susuriin natin kung bakit nangyayari yan. Kasi ang problema pala, hindi to basta-basta masosolusyonan ng isang mas magaling na AI. At dito nga, papasok yung isang sobrang gandang konsepto. Ang solusyon pala, hindi isang super AI, Ano pala? kundi isang grupo ng AI, isang konseho, kumaga, na nag-uusap, nagdedebate, at nagtutulungan para ibigay sa iyo yung pinakatumpak na sagot. Eksakto. So, himayin natin to. Para maintindihan natin kung bakit kailangan ng konseho, kailangan muna nating balikan kung bakit dehado ka kapag sa iisang AI ka lang umaasa. Yung tinatawag na LLM as a judge. Oo, yun nga. Kung saan isang AI ang ginagamit para i-rate o husgahan ang gawa ng isa pang AI. Sa papel, mukhang matalino, no? Mukha ngang maganda. Pero sa practice, lumalabas na para kang naglagay ng isang hukom na may paborito na pala bago pa man magsimula yung kaso. Ayan, may bias. Tama ka dyan. Based sa isang malaking pag-aaral ng IBM Technology, kahit yung mga pinakamahuhusay na AI ngayon, puno ng iba't ibang bias o pagkiling. At hindi to simpleng pagkakamali lang, di ba? Hindi. Ito ay mga predictable patterns na nakakaapekto sa desisyon nila. At 6 na malalaking problema yung natukoy nila. Sige, isa-isahin natin yan para makita rin natin kung ano ang epekto nito sa atin bilang gumagamit. Unahin natin yung pinakasimple pero nakakainis, ang position bias. Ano ba to? Simple lang, isipin mo binigyan mo ang isang AI judge ng dalawang sagot, A at B. Okay. Dahil sa position bias, may malaking tsansa na mas paboran niya kung alin man yung inilagay mo sa unang posisyon. So kung nauna yung A, mas gusto niya yung A. Malamang. At kung babaliktarin mo, B tapos A, malaki rin ang tsansa na mag-iba ang desisyon niya. Kahit parehong-pareho lang naman yung mga sagot. Grabe! So yung desisyon niya, nakadepende lang pala kung alin ang una niyang nabasa. Hindi dahil mas maganda talaga? Delikado yan? O ano yung pangalawa? Pangalawa ay ang verbosity bias. Dito naman parang naguguluhan sila kung gaano kahabang sagot ang gusto nila. Paano yun? May mga model na gandang-ganda sa mahahabang sagot, kahit puro palamuti lang, basta mahaba, mataas ang score. Sa kabilang banda, may iba namang models na gusto yung maikli at diretsyong sagot. Kaya pala minsan pag nagtanong ka parang nobela yung sagot, no? Kahit isang pangungusap lang naman ang kailangan mo. Eksakto, walang iisang standard. At yung pangatlo, ito medyo technical pero sobrang importante. Ignorance bias. Ignorance bias. Okay? Minsan, kapag sumasagot ang isang AI, pinapakita niya yung thinking trace niya, di ba? Yung parang show your work sa math. O yung step by step. Yon. Ang problema, natuklasan na madalas walang pakialam ang AI judge sa proseso. Ang tinitingnan lang niya yung pinal na resulta. Teka, sobrang delikado niyan. Isipin mo nagtanong ka para sa isang financial plan. Sige. Baka tama yung pinakalama investment advice, pero yung lohika pala sa likod, sobrang delikado. Dahil sa ignorance bias, hindi to makikita ng AI judge. Sasabihin lang niya, mukhang tama naman yung sagot kahit palpak yung paraan. Exactly. At lalong nagiging komplikado sa ikaapat, ang distraction bias. Distraction, napatunayan nila na sobrang daling malito ng AI judge. Kumuha sila ng tanong at sagot, tapos nagdagdag sila ng isang pangungusap na wala talagang kinalaman. Halimbawa, by the way, the sky is blue. Tapos, Anong nangyari? kahit irrelevant yun, biglang nagbago at bumaba ang rating ng judge sa sagot. Hindi siya marunong mag-filter ng ingay. Para siyang taong kausap mo, tapos biglang may dumaan na aso at nawala na yung focus niya. Ganyan-ganyan nga. At ikalima, meron ding sentiment bias. Mas komportable sila sa mga sagot na may neutral na tono. Ayaw nila ng masyadong emosyonal.
Oo, kung masyadong positibo o negatibo, kahit mas tumpak pa, may tendensya silang bigyan yun ng mas mababang rating. Gusto nila yung safe. Okay, so 5 na yan. Pero alam ko, may isa pa. At para sa akin, ito yung pinakamatindi sa lahat. Yung talagang magpapakita sa'yo na may pagkamakasarili pala ang mga AI na to. Oo. Yung panghuli at pinaka-interesante sa lahat, Ang self-enhancement bias. yun na ga. Dito sa pag-aaral, sobrang linaw. Kapag ang isang AI model sabihin nating galing sa Google, ang ginawang judge, Okay? at pinapili siya sa mga sagot na gawa ng iba't ibang AI, ano sa tingin mo ang pinipili niya? Siyempre, yung galing din sa Google. Tumpak, may paboritismo sila sa sarili nilang lahi. Parang nakikilala nila ang kamag-anak nila sa paraan ng pagsulat, kaya mas pinapaboran nila ito. So kung pagsasamahin mo lahat man yan, position bias, verbosity, ignorance, distraction, sentiment at itong self-enhancement, Ang kalalabasan ay isang single point of failure. isang hukom na hindi mo mapagkakatiwala. Kung may pagkiling siya o kung nagkamali siya, sira na ang buong proseso mo. At diyan na nagiging critical yung tanong, kung yung isang judge unreliable, anong gagawin natin? Dito na nagiging exciting yung usapan. At ito na nga ang LLM Council. Ang nakakatuwa dito, ang konsepto na to unang sumikat dahil sa isang open source project ni Andrej Karpathy, isang alamat yan sa mundo ng AI. Oo, kilalang kilala. At inamin niya, nagsimula lang to bilang isang fun Saturday hack. Isang trip lang niya sa araw ng Sabado na naging solusyon pala sa isang napakalanging problema. At napakatalino ng konsepto dahil sa pagiging simple nito. Paano ba ito gumagana? Bakit hindi mo tanungin ang isang grupo, isang konseho ng iba't ibang AI? Nandiyan si ChatGPT, si Claude, si Gemini. Lahat sila nakaupo sa isang virtual roundtable. Parang Avengers ng AI? Parang ganun nga. At may proseso silang sinusunod na may 3 yugto. Okay, sige, daanan natin yung proseso. Anong nangyayari sa unang yugto? Mga unang opinyon. Ibibigay mo ang tanong sa lahat ng miyembro. Bawat isa sa kanila bubuo ng sarili niyang sagot. Nang hiwalay? Hiwalay. Walang nakakaalam sa sagot ng iba para walang kopyahan. Okay, so may sari-sariling take bawat isa? Pagkatapos nilang lahat mag-submit, ano na? Diyan papasok ang yugto 2, ang pagsusuri o peer review. Dito ipapakita sa bawat AI yung lahat ng sagot ng buong konseho. Pero heto ang pinakamahalagang detalye. Ano yun? Anonymous ito. Hindi nila alam kung kanino galing yung sagot. Eksakto. Ang trabaho lang nila i-rank yung mga sagot mula sa pinakamagaling hanggang sa hindi at magbigay ng maikling kritisismo. Teka, so dahil anonymous yan, posibleng batikusin ng isang AI yung sarili niyang sagot nang hindi niya alam? Posible. Parang tinanggalan mo sila ng ego. Dito mismo namamatay yung self-enhancement bias na pinag-usapan natin kanina. Yun mismo, ito ang puso ng sistema. May isang pag-aaral pa nga tungkol sa academic peer review na kapag hindi anonymous, may bias ang AI pabor sa mga galing sa sikat na universidad. Tinatanggal yan ng council system. Okay, grabe. So meron na tayong mga individual na sagot, tapos mga anonymous na ranking at kritisismo. Ano nang gagawin sa lahat ng yan? Dito na papasok ang yugto 3, ang pinal na sagot. Dito, may isang itinalagang chairman o speaker AI. Okay, isang leader. Oo, ang tungkulin niya ay pag-aralan ng lahat yung mga sagot, yung mga ranking, yung mga kritisismo. Siya ang magsisynthesize ng lahat ng impormasyong yon para bumuo ng isang pinal at komprehensibong sagot. Okay, naiintindihan ko yung konsepto ng anonymity. Pero yung chairman AI sa dulo, hindi ba pwede ring magkaroon ng sarili niyang bias yun? Magandang punto. Pero ang kaibahan dito, ang trabaho ng chairman ay hindi na mag-judge mula sa simula. Ang trabaho niya ay mag-synthesize based sa collective wisdom ng grupo. So guided na siya. Guided na siya ng debate. So, kahit may sarili siyang bias, mas mahirap itong manaig kasi kailangan niyang isaalang-alang ang consensus ng buong council. At itong konsepto, mula sa pagiging fun hack, sobrang bilis naging practical na tool. Hindi lang para sa mga techie, di ba? Oo,
Meron na ring mga no-code platform tulad ng gawa sa Mind Studio kung saan kahit sino, kahit walang alam sa coding, pwedeng gumawa at gumamit ng sarili nilang AI council. Wow! Isipin mo ang mga posibilidad niyan. Sa isang halimbawa, may isang user na 25 taon na sa SEO industry. Tinanong niya ang isang council, ano ang pinakamagandang SEO strategy para sa isang lokal na negosyo sa 2026? Anong sabi? Ang sagot daw na nakuha niya ay isa sa mga pinakamahusay at pinaka-holistic na nabasa niya sa buong karera niya. Bakit kaya? Bakit naging ganung kaganda ang sagot? Dahil ang bawat AI ay may iba't ibang pananaw. Sa tanong na yon sa SEO, baka si ChatGPT mag-focus sa creative content. Si Claude naman baka sa high-quality blog posts. Si Gemini, na may access sa real-time data ng Google, baka mag-suggest ng strategies based sa local search trends. Pinagsama-sama ng council ang lahat ng yan. Lahat na yun. Hindi lang isang pananaw, kundi isang kompletong battle plan. So, sa mundo ng negosyo, parang may sarili ka ng AI Board of Directors. Yun nga ang tawag nila. Isipin mo, bago ka mag-launch ng bagong produkto, pwede mo munang itanong sa iyong council. Bawat AI magbibigay ng kanilang pananaw, magpupuna sa mga posibleng butas sa plano mo. Okay, pero teka, hindi ba't sobrang bagal at magastos niyan kung hihintayin mo pa ang sagot ng 10 AI para lang sa isang simpleng tanong? At yan ang tamang pag-iisip. Para sa mga simpleng low-stakes na tanong, overkill ito. Hindi praktikal. Hindi. Pero para sa mga high-stakes na desisyon, sa medical research, legal analysis, financial forecasting, yung accuracy at tibay ng sagot mas mahalaga kaysa sa bilis at gastos. So gamitin ang tamang tool para sa tamang trabaho. Eksakto. At para patunayan na hindi lang ito isang magandang ideya sa praktika, may scientificong basehan na rin ito. May research paper na formal ng pinangalanan itong Language Model Council o LMC. Oo. At ang layunin nila ay tingnan kung itong parang demokratikong proseso sa mga AI ay talagang nagbubunga ng mas magandang resulta. So ano mismo ang napatunayan nila? Ang pinakamalaking napatunayan nila ay ito, lalo na sa mga subjective na gawain, yung mga walang iisang absolutong tamang sagot. Oo, tulad ng paghusga sa creative writing o pagsukat ng emotional intelligence. Ang hatol ng isang council ng mga AI mas malapit sa hatol ng mga totoong tao. Mas makatao ang pag-isip ng grupo kaysa sa individual na AI. Gaano kalaki yung council na sinubukan nila? Mga 5-6 na AI? Dito talaga, makikita ang bagsik ng konsepto. Sa isang case study nila, gumamit sila ng isang konseho na binubuo ng Ilan? 20 iba't ibang large language models. 20. Seryoso, 20 AI sabay-sabay? Parang esena sa isang sci-fi movie? Parang ganun na nga. At ang resulta ay hindi mapagkakaila. Ang desisyon ng grupo ay mas mahusay, mas consistent at mas aligned sa human judgment. Grabe. At hindi lang itong LMC paper ang nagsasabi niyan. Marami pang ibang pag-aaral na parehong sinasabi. Mas reliable ang evaluation kapag maraming AI ang ginagamit bilang hukom. Okay, so bilang buod, malinaw na ang pag-asa sa iisang AI bilang hukom ay puno ng mga seryosong limitasyon. Mula sa position bias hanggang sa self-enhancement bias. Kailangan mo talaga ng mas mahusay at mas patas na sistema. At ang solusyon, based sa mga nakita natin, ay hindi pala nasa paghahanap ng isang perpektong AI, nasa kolaborasyon. Ang LLM Council ay nagpapakita ng isang sistema ng checks and balances. Ang resulta para sa'yo, isang mas matibay, mas nuanced at mas mapagkakatiwalang sagot. Yun na nga. At nag-iwan to sa atin ng isang malaking tanong para pag-isipan mo. Kasi madalas nating isipin na ang hinaharap ng AI ay isang karera, di ba? Isang race para makabuo ng iisang supermind. Isang AGI na alam ang lahat. Oo, mas matalino sa lahat ng tao pinagsama-sama. Pero paano kung mali ang pananaw na yon? Based sa napag-usapan natin, paano kung ang hinaharap ay hindi tungkol sa iisang super intelligence, kundi tungkol sa kolektibong katalinuhan? Paano kung ang tunay na breakthrough ay hindi sa paggawa ng isang mas matalinong AI,
kundi sa pagtuturo sa kanila kung paano magtulungan, magdebate at palaguin ng ideya ng isa't isa. Katulad ng ginagawa ng pinakamahusay na team ng mga tao. Isang sistema na pinahahalagahan ang debate kaysa sa dikta. Isang ideya na dapat mong pag-isipan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.